Isang marahas na yanig ang dumagundong sa pundasyon ng pandaigdigang seguridad nang magpakawala ang Moscow ng isang estratehikong kontra-atake na literal na bumasag sa matagal nang umiiral na balanse ng kapangyarihang nukleyar. Sa sandaling tinangka ng Washington na hatakin ang Beijing papasok sa isang bagong arkitektura ng kontrol sa armas, agaran at walang pasubaling isinara ng Kremlin ang pinto ng negosasyon gamit ang isang kondisyong nagpabago sa lahat ng kalkulasyon. Ipinahayag ng Russia na kung nais ng Estados Unidos na pag-usapan ang hinaharap ng mga sandatang nukleyar, kinakailangan nitong bitbitin sa hapagkainan ang mga arsenal ng Gran Britanya at Pransya. Sa isang iglap, ang inisyatiba ng Washington ay naging isang patibong na nagpuwersa sa White House na pasanin ang bigat ng buong alyansa ng NATO sa halip na ang nakagawiang tapatan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan noong panahon ng Cold War. Ito ang sandali kung saan ang New START Treaty, ang huling preno sa karerahan ng armas, ay tuluyan ng nawalan ng saysay. Ang kaganapang ito sa Geneva ay hindi lamang isang simpleng pagkabigo sa diplomasya. Ito ay hudyat ng isang masalimuot na bagong yugto sa kasaysayan. Ang pagtatangka ng Administrasyong Trump na muling baguhin ang mga patakaran ay sumalpok sa pader ng bagong realismo ng Russia. Ayon kay Gennady Gatilov, ang kinatawan ng Russia ang anumang usapin na hindi kasama ang mga kaalyadong nukleyar ng Amerika ay isang laro ng panlalamang. Ang argumento ng Moscow ay nakaugat sa simpleng lohika. Ang NATO ay nagpapakilala bilang isang alyansang nukleyar. Kaya naman ang kanilang kolektibong kakayahan ay dapat tratuhing iisang entidad. Para sa Russia, hindi katanggap-tanggap na limitahan ang kanilang sariling kakayahan habang ang London at Paris ay malayang nakakapagpalawak ng kanilang mga imbak na armas sa ilalim ng payong ng Estados Unidos. Ang kondisyong ito ay naglagay sa Washington sa isang imposible at masikip na posisyon kung saan ang pagtanggap sa hamon ay mangangahulugan ng pagbubukas ng maselang usapin tungkol sa soberanya at pagbabahagi ng responsibilidad sa loob mismo ng alyansa ng kanluran. Ang resulta ng pagpupulong sa Geneva ay isang nakabibinging katahimikan. Walang baterya ng mga kamera, walang magagarbong pahayag at higit sa lahat, walang nilagdaang kasunduan. Ang distansya sa pagitan ng mga posisyon ng dalawang panig ay naging isang bangin na hindi kayang tawirin ng simpleng retorika. Ito ang unang pagkakataon mula noong pagtatapos ng Cold War na ang isang malaking talakayan tungkol sa armas nukleyar ay namatay bago pa man ito tunay na makahinga. Ang implikasyon nito ay malawak at nakakatakot. Ang mundo ay pumasok na sa isang panahon kung saan ang mga lumang libro ng patakaran ay wala ng bisa. At ang bawat bansa ay naghahanda para sa isang hinaharap na walang limitasyon at walang garantiya ng kaligtasan. Habang ang Russia at Estados Unidos ay nag-uumpugan sa Europa, ang anino ng China ay lalong humahaba at nagiging sentro ng usapin. Ang Washington ay matagal nang naggigiit na ang anumang makabuluhang kasunduan sa hinaharap ay walang saysay kung hindi kasali ang Beijing. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ang bilis ng pagpapalawak ng China sa kanilang arsenal nukleyar ay isang penomenang hindi pa nakikita sa kasaysayan ng makabagong pakikidigma. Mula sa mga silo ng missile sa disyerto hanggang sa mga bagong submarino, binabago ng Beijing ang balanse ng estratehikong kapangyarihan sa bilis na ikinababahala ng mga estratehista sa kanluran. Ang pagnanais ng Estados Unidos na isali ang China sa isang trilateral na kasunduan ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol ng armas. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang mundo ay hindi na bipolar kundi tripolar. Subalit ang sagot ng Beijing ay nananatiling mailap at kalkulado. Ang kanilang posisyon ay malinaw. Ang dalawang bansang may pinakamalaking imbak ng armas, ang Amerika at Russia, ang dapat maunang magpakita ng seryosong pagbabawas bago sila humiling sa iba. Sa likod ng diplomatikong linyang ito ay isang estratehiya ng pagbili ng oras. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga direktang commitment, nagagawa ng China na palakasin ang kanilang puwersa nang walang hadlang habang pinapanatili ang imahe ng isang responsableng kapangyarihan. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng isang tatsulok ng kawalan ng tiwala. Nais ng Amerika na palawakin ang saklaw ng kontrol, nais ng Russia na baguhin ang definisyon ng balanse, at nais ng China na ipagpaliban ang anumang gapos sa kanilang pag-usbong. Ang tatlong linyang ito ay hindi nagtatagpo.
At sa gitna ng kanilang hindi pagkakaunawaan ay ang panganib ng maling akala na maaaring mauwi sa sakuna. Ang formal na pagguho ng New START Treaty ay nagsisilbing huling pako sa kabaong ng panahon ng kooperasyon. Ang kasunduang ito, na nilagdaan noong taong 2010, ay nagsilbing gulugod ng estratehikong katatagan sa pagitan ng Washington at Moscow. Hindi nito tinapos ang kompetisyon, ngunit nagbigay ito ng mga hangganan at, higit sa lahat, ng transparency. Sa pagkawala nito, nawala rin ang mga mekanismo ng inspeksyon, pagpapalitan ng datos at mga abiso bago ang paglulunsad ng mga missile. Ang mga elementong ito ay nagsilbing shock absorbers o pampahupa ng tensyon sa mga panahon ng krisis. Ngayon, ang bawat paggalaw ng militar, bawat pagsubok ng armas, at bawat paglilipat ng puwersa ay maaaring bigyan ng pinakamasamang interpretasyon ng kabilang panig. Ang kawalan ng mata sa loob ng bakuran ng kalaban ay nagtutulak sa mga bansa na maghanda para sa pinakamasahol na senaryo na lalong nagpapabilis sa siklo ng hinala at reaksyon. Ang pagtatapos ng mga limitasyong legal ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong uri ng karerahan sa armas, isa na hindi nasusukat sa dami ng ulo ng missile kundi sa bilis at talino ng teknolohiya. Ang pagpasok ng mga hypersonic weapon o mga sandatang kayang lumipad ng 5 beses na mas mabilis sa tunog at magbago ng direksyon sa himpapawid ay nagpawalang bisa sa mga lumang sistema ng depensa at radar. Ang oras para magpasya ang isang pinuno kung ito ba ay isang tunay na pag-atake o isang pagkakamali lamang ay lumiit mula sa ilang minuto tungo sa ilang segundo. Ito ay isang nakakabagabag na realidad kung saan ang kapalaran ng milyon-milyong tao ay nakasalalay sa bilis ng reaksyon ng tao at makina. Kaakibat ng bilis ng hypersonic missiles ay ang pagpasok ng artificial intelligence o AI sa mga sistema ng command and control. Ang mga algorithm ay idinisenyo upang mapabilis ang pagproseso ng impormasyon at pagtugon sa banta, ngunit ang bilis na ito ay may kapalit, ang pagkawala ng elementong pantao sa pagpapasiya. Ang kasaysayan ay puno ng mga insidente kung saan ang pag-aalinlangan ng tao ay nagligtas sa mundo mula sa pagkawasak. Sa isang sistemang pinatatakbo ng makina, ang pag-aalinlangan ay tinatanggal bilang isang kahinaan. Ang pagsasanib ng AI at armas nuklear ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang isang teknikal na pagkakamali o cyber attack ay maaaring mag-trigger ng isang automatikong ganti na hindi na mapipigilan. Ang lumabong linya sa pagitan ng kumbensyonal na digmaan at nuklear na sagupaan ay lalo pang nagpapakomplikado sa sitwasyon. Ang isang pag-atake sa mga satellite o komunikasyon ay maaaring ituring na pasakalye sa isang nuklear na pag-atake na nagtutulak sa inataking bansa na gumanti gamit ang kanilang pinakamalakas na sandata bago pa man sila tuluyang mabulag. Habang ang atensyon ng mundo ay nakapako sa tunggalian ng mga higante, ang gitnang silangan ay nagbabantaring sumabog na nagdaragdag ng isa pang layer ng panganib sa pandaigdigang seguridad. Ang relasyon sa pagitan ng Washington at Tehran ay muling nasa bingit ng bangin matapos ang serye ng mga komprontasyon. Ang Iran, sa kabila ng matinding presyur pang-ekonomiya at banta ng aksyong militar, ay naninindigan sa kanilang karapatan sa teknolohiyang nuklear habang tinatanggihan ang anumang diskusyon tungkol sa kanilang mga ballistic missile at impluensya sa rehiyon. Ang administrasyong Amerikano, sa pagnanais na ipakita ang lakas, ay nagpadala ng karagdagang puwersang pandagat sa Golpo. Isang hakbang na sinagot ng Iran ng banta ng kabuuang digmaan kung sila ay aatakihin. Ang sitwasyon sa Tehran ay hindi lamang isang isyung rehiyonal. Ito ay direktang konektado sa mas malawak na laro ng kapangyarihan, ang Iran, na nakararamdam ng panggigipit mula sa labas at pagkabalisa mula sa loob dahil sa humihinang ekonomiya, ay nasa posisyong mapanganib kung saan ang bawat maling kalkulasyon ay maaaring maging mitsa ng isang malawakang sunog. Ang kanilang pagtanggi na isama ang mga isyung dinuklear sa negosasyon ay sumasalamin sa kawalan ng tiwala na bumabalot din sa relasyon ng Amerika at Russia. Ang mundo ngayon ay tila isang malaking gubat ng mga tuyong dahon, kung saan ang isang maliit na kislap sa Hormuz ay maaaring kumalat hanggang sa Europa at Asya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Washington mismo ay nahahati at nalilito. Ang panloob na debate sa Amerika tungkol sa kanilang doktrinang nuklear ay nagpapakita ng isang bansang hindi sigurado sa kanilang papel sa bagong daigdig.
Sa isang banda, may mga nagsusulong na tanggapin na ang lumang kaayusan ay patay na at kailangan ng Amerika na magpalakas ng armas ng walang limitasyon upang tapatan ang China at Russia ng sabay. Para sa kanila, ang mga kasunduan ay mga kadena lamang na nagtatali sa kamay ng Amerika habang ang mga kalaban ay malayang nagpapalakas. Sa kabilang banda, may mga boses na nagbabala na ang pag-alis sa papel bilang arkitekto ng kontrol ay magtutulak sa mundo sa isang anarkiya kung saan ang tanging batas ay ang batas ng mas malakas. Ang pagtatalong ito sa loob ng Pentagon at Kongreso ay nagpapadala ng magkahalong senyales sa mga kaalyado at kalaban. Ang kawalan ng iisang direksyon ay nagpapahina sa kredibilidad ng Amerika bilang tagapagtaguyod ng seguridad. Ang mga general ay humihingi ng pondo para sa modernisasyon, ngunit alam din nila na ang sandatang nuklear ay mga sandatang hindi kailanman dapat gamitin. Ang dilema ay kung paano mapanatili ang takot sa kalaban nang hindi sinasadya ang pagsiklab ng digmaan. Ang kawalan ng kasiguraduhan sa Washington ay nagtutulak sa ibang mga bansa na maghanap ng sarili nilang paraan ng proteksyon na lalong nagpapabilis sa pagkakawatak-watak ng pandaigdigang kaayusan. Ang mga bansang walang sandatang nuklear, lalo na sa Asia, Afrika at Latin America, ay nanonood ng may halong takot at pagkadismaya. Nakikita nila ang isang malinaw na doble kara. Sila ay mahigpit na pinagbabawalan na magkaroon ng ganitong armas sa ilalim ng Non-Proliferation Treaty, habang ang mga bansang mayroon nito ay tila nagpapahabaan ng pisi at nagpapalakihan ng mga baton. Ang tanong na bumabagabag sa maraming kabisera ay kung ang mga dakilang kapangyarihan ay hindi na sumusunod sa mga patakaran, ano ang garantiya ng kaligtasan ng maliliit na bansa? Ito ay naguudyok sa ilan na pag-isipan ang pagbuo ng sariling kakayahan o di kaya ay pagpapalakas ng mga alyansang rehiyonal na hiwalay sa impluensya ng mga superpower. Habang ang mga diplomatiko ay nagtatalo sa mga silid na walang bintana at ang mga estratehista ay gumuguhit ng mga bagong linya sa mapa, ang tunay na bigat ng krisis ay nagsisimula pa lamang maramdaman sa lupa. Ang pagguho ng mga kasunduan ay hindi lamang isang abstract na konsepto. Ito ay may direktang epekto sa ekonomiya, enerhiya at sikolohiya ng mga bansa. Ang pagbabalik ng takot sa nuklear na digmaan na inakala ng marami na naiwan na sa mga pahina ng kasaysayan ay muling nagiging bahagi ng pang-araw-araw na balita. Ang normalisasyon ng panganib, ang pagtanggap na ang digmaan ay isang posibilidad, ay marahil ang pinakamapanganib na pagbabago sa mentalidad ng tao sa kasalukuyang panahon. Ngunit ang tunay na pagsubok sa katatagan ng Europa at ng alyansang kanluranin ay hindi lamang nagaganap sa mga talakayan tungkol sa mga missile at warhead. Sa isang sulok ng silangang Europa, isang kaganapan ng unti-unting namumuo na susubok sa hangganan ng pasensya at tapang ng mga bansang Europeo. Habang ang Russia ay nakipagmatigasan sa Amerika sa antas na estratehiko, ang digmaan sa Ukraine ay nagbukas ng isang bagong kabanata na mas madugo, mas personal, at mas mapanganib para sa mga bansang sumasalo sa bigat ng sigalot. Ang mga desisyon na ginawa sa Washington at Moscow ay may katumbas na halaga sa buhay at dugo sa lupa, at ang Europa na matagal nang nakaupo sa passenger seat ay nagsisimula ng mapagod sa pagiging tagasunod lamang habang ang kanilang bakuran ay nasusunog. Ang pag-usbong ng sentimiento sa Europa na kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa ay hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pangangailangan. Ang gastos ng digmaan mula sa pagtaas ng presyo ng enerhiya hanggang sa pagbaha ng mga refugee ay sila ang pumapasan, hindi ang Amerika. Ang mga lider sa Paris at Berlin ay nagsisimula ng magsalita ng hayagan tungkol sa strategic autonomy o ang kakayahang magdesisyon para sa sariling seguridad. Ang pagnanais na makipag-usap ng direkta sa Moscow sa kabila ng pagtutol ng ilang kaalyado ay senyales ng isang bitak sa dating solidong pader ng kanluran. Subalit ang Russia ay hindi nagpapakita ng interes sa pakikipag-usap sa mga mensahero. Nais nilang kausapin ang may-ari ng desisyon. Para kay Putin, ang anumang dialogo ay dapat nakabase sa pagtanggap sa bagong realidad sa larangan ng digmaan, isang realidad na pilit na binabago ng hukbong Ruso bawat araw. Sa susunod na bahagi, ating hihimayin kung paano ang tensyon na ito ay bumaba mula sa matataas na opisina ng diplomasya patungo sa putikan at dugo ng Odessa
kung saan ang isang lihim na operasyon ay naging mitsa ng isang krisis na yumanig sa gobyerno ng Pransya at muntik nang magdulot ng direktang sagupaan sa pagitan ng NATO at Russia sa karagatan ng Black Sea. Habang ang mga estratehista sa Washington at Moscow ay nagpapalitan ng mga banta tungkol sa nuklear na hinaharap, ang tunay na bigat ng geopolitical na laro ay bumagsak nang may nakapapasong init sa kontinente ng Europa. Ang digmaan sa Ukraine na sa simula ay tinanaw ang makabisera sa kanluran bilang isang labanan prinsipyo at demokrasya ay unti-unting nahubaran ng balat kayo upang ilantad ang isang masakit na katotohanan. Ang Europa ang nagbabayad ng pinakamahal na presyo, ngunit ang kontrol ay wala sa kanilang mga kamay. Ang mga bayarin sa enerhiya ay lumobo, ang mga kadena ng supply ay naputol, at ang budget ng mga bansa ay nauubos, habang ang mga desisyong nagpapahaba sa tunggalian ay ginagawa sa labas ng kontinente. Ang disbalansing ito ay lumikha ng isang politikal na pressure na hindi na kayang ignorahin ng mga lider sa Paris at Berlin. Ang pagiging pasahero sa sarili nilang bakuran ay naging isang luho na hindi na nila kayang tustusan. Sa pagnanais na bawiin ang inisyatiba, sinubukan ng Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na basagin ang yelo. Sa isang matapang na hakbang, nagpadala ang Paris ng mga senyales ng pagnanais para sa direktang dialogo sa Moscow na naglalayong tapusin ang ilang taong pagkaka-freeze ng diplomatikong relasyon. Ang layunin ay malinaw. Iposisyon ang Pransya bilang tulay at lider ng Europa na kayang maghatid ng solusyon sa isang giyerang walang katapusan. Subalit ang sagot ng Kremlin ay isang malamig na katahimikan. Para kay Vladimir Putin, ang mga simbolikong kilos ng Pransya ay walang bigat kung hindi ito sasabayan ng pagkilala sa bagong realidad sa larangan ng digmaan. Ang mensahe ng Russia ay simple at mariin. Ang diplomasya ay dapat sumunod sa dikta ng lakas militar, hindi sa pangangailangan ng politika sa loob ng Europa. Ang katigasang ito ng Russia ay nagmula sa kanilang paniniwala na ang Ukraine ay isang pulang linya na hindi maaaring tawirin. Para sa Moscow, ang anumang presensya ng dayuhang militar sa Ukraine ito man ay sa ilalim ng bandila ng NATO, European Union o mga pribadong kontratista ay isang direktang banta sa kanilang pambansang seguridad. Hindi ito usapin ng semantics o teknikalidad. Ito ay usapin ng kaligtasan ng Estado. Kaya naman, nang tumaas ang ritmo ng mga pag-atake ng Russia sa mga infrastruktura ng enerhiya at lohistika ng Ukraine, ito ay hindi lamang taktikal na opensiba. Ito ay isang estratehikong mensahe na ang oras ay kampi sa kanila at ang kakayahan ng Ukraine at ng mga taga-suporta nito na tiisin ang digmaan ay may hangganan. Ang sitwasyon ay lalong naging masalimuot para sa Kiev. Sa kabila ng walang humpay na pangako ng suporta at pagpapadala ng mga armas, ang Ukraine ay nananatiling nakakulong sa isang proxy war kung saan ang kanilang soberanya sa pagdedesisyon ay limitado. Ang bawat bala, bawat sistema ng missile, at bawat dolyar ng tulong ay may kaakibat na kondisyon. Ang Kiev ay nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang pangangailangan ng kanilang mamamayan na ipagtanggol ang bayan at ang estratehikong interes ng kanilang mga patron na gamitin sila bilang panghina sa Russia. Subalit ang teoretikal na panganib ng proxy war ay biglang naging isang nakapangingilabot na realidad sa isang insidente na yumanig sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Pransya. Ang krisis ay nagsimula sa isang tahimik na umaga nang ang isang red alert ay direktang ipinadala sa telepono ng Pangulo sa loob ng Elysee Palace. Ang balita mula sa Odessa ay parang isang suntok sa sikmura. 17 opisyal ng militar ng Pransya ang nabihag ng mga puwersang Ruso habang tinatangka nilang lumikas mula sa isang lihim na command center. Walang putukan, walang rescue mission at higit sa lahat, walang nakakaalam sa publiko. Sa loob ng 20 minuto, ang crisis room sa Paris ay napuno ng mga general at espiya. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang tanong na paulit-ulit na binibigkas ng pabulong ay, ano ang alam nila at ano ang nakuha nila? Kung ang mga bihag na opisyal ay magsasalita sa harap ng kamera o kung sila ay lilitisin sa isang pampublikong hukuman sa Moscow, mabubunyag ang lalim ng direktang pakikialam ng kanluran sa digmaan. Ito ay hindi lamang magiging katapusan ng karera ng mga politiko. Ito ay magiging isang diplomatikong sakuna na magbibigay sa Russia ng casus belli o dahilan upang ideklara na sila ay direktang nakikipaglaban sa NATO. Ang mga tawag sa telepono mula Paris patungong Moscow ay hindi sinasagot.
Ang bawat minutong lumilipas ay parang oras ang haba. Ang katahimikan ng Russia ay isang sandata. Hinayaan nilang magpanik ang Pransya, hinayaan nilang tumakbo ang imahinasyon ng mga lider sa kanluran tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa 17 bihag. Nang sa wakas ay sumagot ang Moscow, ang tono ay kasing tigas ng bakal. Walang unconditional release. Walang humanitarian gesture. Ang mga bihag ay ituturing na mga kombatant at lilitisin ayon sa batas ng digmaan. Dito naunawaan ng Paris na sila ay nahulog sa isang patibong. Ang 17 buhay na ito ay naging chips sa isang high-stakes na poker game. Habang ang Pransya ay paralisado ng krisis sa Odessa, isang magkahiwalay ngunit konektadong insidente ang muntik ng magpasabog sa buong rehiyon. Sa karagatan ng Black Sea, isang destroyer ng NATO ang nagsasagawa ng routine patrol nang bigla itong lapitan ng isang grupo ng mga Russian fighter jet. Sa radar ng barko, ang mga eroplano ay lumapit sa distansyang itinuturing na attack profile. Sa loob ng command center ng barko, ang mga kamay ay nasa ibabaw na ng mga pindutan ng paglunsad. Walang nagsasalita. Ang kalkulasyon ng distansya, bilis at intensyon ay ginagawa sa loob ng millisecond. Ito ang klaseng insidente na kinatatakutan ng lahat. Isang miscalculation. Kung may isang nagpaputok dahil sa takot o maling akala ang digmaan sa Ukraine ay agad nakakalat sa buong Europa. Ang mga litrato mula sa satellite ay nagpakita na ang distansya ng dalawang puwersa ay ilang daang metro na lamang. Sa pamamagitan ng mainit na linya sa pagitan ng mga militar, nagpalitan ng mga babala ang dalawang panig. Sa huli, umiwas ang mga eroplano at nanatili sa kurso ang barko, ngunit ang insidente ay nag-iwan ng malalim na takot. Alam ng lahat na ang susunod na pagkakamali ay maaaring wala ng atrasan. Ang balita ng krisis sa Odessa at ang muntikang sagupaan sa dagat ay hindi nanatiling lihim ng matagal. Kahit walang opisyal na pahayag, ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa mga trading floor ng London at New York. Ang reaksyon ng merkado ay agaran at marahas. Ang presyo ng langis at natural gas ay lumundag sa mga antas na hindi pa nakikita sa loob ng maraming taon. Ang mga kumpanya ng siguro para sa mga barkong dumadaan sa Black Sea ay nagtaas ng kanilang premium o tuluyang tumigil sa pagbibigay ng serbisyo. Ang epekto nito sa Europa ay naramdaman agad ng karaniwang mamamayan. Ang banta ng kakulangan sa enerhiya sa parating na taglamig ay nagdulot ng panic buying. Ang mga higanteng industriya sa Alemanya at Italia, mga pabrika ng asero, kemikal at sasakyan ay nagbabala na kailangan nilang magbawas ng produksyon o magsara kung hindi bababa ang presyo ng enerhiya. Ang krisis militar ay naging krisis ekonomiko. Ang inflation ay muling nagbanta na lalamunin ang ipon ng mga tao. Ang mga gobyerno sa Europa ay napilitang harapin ang katotohanan. Ang kanilang populasyon ay pagod na sa digmaan, at ang isang bagong bugso ng pagtaas ng presyo ay maaaring magdulot ng malawakang protesta at pagbagsak ng mga administrasyon. Sa puntong ito, ang krisis ay umabot sa sukdulan. Ang Paris ay nahaharap sa dalawang pagpipilian: ang magmatigas at ipagsapalaran ang buhay ng kanilang mga opisyal at ang katatagan ng kanilang ekonomiya, o ang lumunok ng pride at makipagnegosasyon. Ang desisyon ay ginawa sa likod ng mga saradong pinto. Isang lihim na pagpupulong ang inorganisa sa isang neutral na lungsod. Walang media, walang joint statement at walang kamayan sa harap ng mga kamera. Ang tanging naroon ay ang mga taong may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng kontinente. Ang negosasyon ay hindi isang diplomatikong sayaw kundi isang transaksyon sa palengke. Ang Russia ay naglatag ng kanilang presyo. Ang kalayaan ng 17 opisyal ay may kapalit. Ang mga detalye ng kasunduan ay nanatiling malabo sa publiko, ngunit ang mga analyst ay nakapansin ng mga pagbabago sa sumunod na mga linggo. Ang pagbagal ng ilang uri ng tulong militar, ang pagluwag sa ilang partikular na parusa, at ang pagbawas ng agresibong retorika mula sa ilang kabisera sa Europa. Ito ay isang realpolitik na kasunduan sa pinakadalisay nitong anyo. Ginamit ng Moscow ang mga bihag bilang pingga upang makakuha ng estratehikong bentahe at tinanggap ng kanluran ang kasunduan upang maiwasan ang mas malaking sakuna. Para kay Pangulong Macron, ang kasunduan ay isang mapait na tagumpay. Nailigtas niya ang buhay ng kanyang mga tauhan at naiwasan ang isang pampublikong kahihiyan, ngunit ang presyo ay ang pag-amin, kahit sa pribado lamang, na ang Russia ay may hawak pa ring malakas na baraha. Ang kaganapang ito ay nagbigay ng isang malinaw na leksyon sa buong mundo.
Sa bagong era ng tunggalian, ang mga moral na argumento ay walang laban sa matigas na kapangyarihan. Ang mga alyansa ay marupok kapag ang pambansang interes ang nakataya. Ang pagtatapos ng krisis na ito ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay isang pansamantalang tigil putukan lamang sa isang mas malawak na digmaan para sa impluwensya. Ang mundo ay pumasok na sa isang panahon kung saan ang mga lumang institusyon tulad ng United Nations ay nagiging mga manonood na lamang habang ang mga superpower ay nag-uusap sa pamamagitan ng banta at negosasyon sa ilalim ng mesa. Ang arkitektura ng seguridad na itinayo pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay tuluyan ng gumuho. Ang natitira na lamang ay isang mapanganib na balanse ng kapangyarihan. Ang bawat bansa, malaki man o maliit, ay pinipilit na mamili ng panig o maghanda para sa sariling depensa. Ang insidente sa Odessa at ang muntikang sagupaan sa Black Sea ay mga babala na ang susunod na krisis ay maaaring hindi na maresolba sa isang lihim na kwarto. Ang mundo ay naglalakad sa isang manipis na lubid, at ang bawat hakbang ay palapit ng palapit sa isang hindi tiyak at madilim na hinaharap. Ang tanging sigurado ay ito. Ang panahon ng idealismo ay tapos na. Ang panahon ng kaligtasan para sa sarili ay nagsimula na.